Ano nga ba to? Destination na isang oras na lakad mula dito. Coffee. Coffee candy. Thank you. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So today is our last full day dito sa Hanoi, Vietnam, and we will be making the most out of it. Tayo ay naglaan ng free day para mapuntahan yung mga bagay na na-miss natin, yung mga gusto nating puntahan na coffee shops, pasalubong areas, malls if ever meron, and kung ano-ano pa. So wala tayong specific itinerary today, pero sisimulan natin ang vlog na ito sa pagpunta sa isa sa mga pinakasikat at pinaka-naunang coffee shops dito sa Hanoi. At yun ay walang iba kundi ang Cafe Giang or Giang, whichever it's called. So malapit lang yun guys dito, as in sobrang kabilang kanto lang ng hotel ko. Kaya dun muna tayo guys, and tara, samahan nyo ako. So guys, weather update ngayon ay 10 degrees dito sa Hanoi, Vietnam, and ang lamig, kaya nag doble na ulit tayo. Ito kaya yung cinnamon cake. Ayan oh, may nabili kasi ako ng cinnamon cake, yung tawag, yung parang bilog sa stopover, and ang sarap nun. Naghahanap ako nun kaso wala akong makita dito. And just to share guys, meron din dito nito, yung donut. Yan, ang lapit lang. Papunta lang ako guys dito sa kabilang kanto, or kabilang kanto nga. Alright guys, so ito na yung Cafe Giang. Ayan, ang Cafe Giang. So, konting lakad lang guys, wala pa mga 2 minutes. 2 minutes na paglalakad. So, tawid na tayo guys. Okay, so welcome sa Cafe Giang. Yan o, picturean ko lang dito guys. Meron tinda ditong suman. Okay, dito tayo sa taas. Dito tayo sa loob. So ganito siya guys. Meron dito sa laba. Tapos meron sa taas. Okay, thank you. Sa taas tayo guys. Ang bango. Oh, ang dami palang tao. Malaki pala to guys. Ayan o. Wow, ang daming tao guys. Puno. So guys, andito ako sa terrace. Buti na lang, pagpasok ko, saktong may papalabas yung nandito, kaya nakapwesto ako agad. Kung hindi, wala akong mapapwestuhan sa loob kasi punuan guys. Kala mo yung ang liit lang niya sa labas, pero pagpasok mo dito sa loob, punuan pala at maraming tao. Ang ganda ng pwesto ko guys sa terrace. So overlooking yung old quarter, yung view ng old quarter. And tapos, nag-order na rin ako guys. Hindi ko na na-picturean yung, or hindi ko na na-video yung menu kasi medyo in-rush sila kasi nga maraming nag-order. So ayoko naman maabalahin din. So pinicturean ko na lang siya, tapos papakita ko na lang yun dito guys, para may idea kayo ng pwedeng orderin dito. Hindi lang pala siya egg coffee. So ang daming blend or ang daming variants nung egg coffee nila. So maraming iba't ibang uri. And yung price nila guys is mura lang din. Hindi siya yung sobrang mataas kasi kilala sila. Hindi ganun. Ang in-order ko is egg mix coffee cocoa. Yun na lang. 50 yun. 50 Vietnamese dong. And titignan natin guys kung worth it ba talaga yung hype, and at the same time kung ano yung lasa ng pinaka na unang nagpauso ng egg coffee. Kasi ang history daw nito is naghahanap yata sila ng pampatamis dun sa kape. That time walang milk, may shortage yata ng milk, kaya trinay nila yung egg and nag-work naman, and yun yung naging history ng egg coffee. So let's wait for our order, tapos taste test tayo.
So guys, ganito ang sistema nila dito. Pag mag-order ka, hanap ka muna ng pwesto, tapos lapitan ka nila, mag-order ka, tapos bibigyan ka nila ng receipt after, tapos yung resibo, dadalhin mo sa baba, doon yung counter, doon ka magbabayad. So parang ganun yung system nila sa mga cafe dito. Same nung na-experience ko sa La Petite Gecko. So, inintay ko na lang yung order guys, and ang daming taong dumadating dito guys. Maya't maya meron. So ito na pala. Thank you. Yan. Egg, coffee, and cocoa mix. So may chocolate, may kape, tapos egg. So ito yung order natin guys. And this is 50,000 Vietnamese dong. So tikman na natin siya guys. Excited na ako. At yung baso pala nila, may logo na Cafe Giang. So pang ano talaga, pang Cafe Giang lang talaga siya. I-mix natin para talagang malaman natin kung masarap. May hot or ice din ito guys. So pwede kayo mag-order ng hot or ice, depende sa gusto ninyo. Pag hinahalo mo siya, alam mo yung parang wala ng tubig, para kang naghahalo ng mixture na talaga na sa sobrang lapot, ganun. So hinalo ko lang ng maigi guys, pati yung chocolate sa ibabaw para mag-blend ng maigi yung lasa. Okay? Ang sarap guys, masarap naman siya. Medyo may umay factor lang ng konti. Hindi ko alam bakit ganun yung isa pa. Yun nga, pareho lang naman guys. Medyo may umay factor lang. Siguro dahil sa matapang masyado yung kape. Kilala naman yung Vietnam sa sa mga coffee nila na medyo matatapang talaga. So, pero ano pa din, kumbaga, worth it pa din na matikman siya at least pag nagpunta ka dito sa Hanoi. So, I would rate this mga nasa 7 out of 10 lang. Hindi ko siya masyadong gusto. Parang mas nagustuhan ko yung egg coffee na natikman ko dun sa onsen sa Grand Mega World. Pero kayo, nakadepende naman sa inyo. And hindi ito yung parang pinaka-signature na coffee nila kasi yung egg coffee na plain lang, 40 lang yun, 40,000 dong. Ito yung sa akin, may chocolate, kaya siguro nag-iba yung lasa. Pero try nyo pa rin guys. I'm not saying no to this, pero worth the try pa rin siya. So, inom muna tayo. So guys, isa pa palang dapat yung malaman dito sa mga cafe culture sa mga coffee shops dito sa Hanoi at sa Vietnam, almost all sa Vietnam, is free wifi sila lahat, and mostly yung mga password nila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o kaya 8, 8, ganyan. Nakakatuwa lang, hindi sila madamot sa wifi, pero kadalasan guys sa mga wifi nila dito is walang password. So hindi kayo mahihirapan makiconnect. Diba? Is alam ko meron sa Pinas, may mga coffee shops na bago ka maka-access ng wifi, may mga voucher and good for 2 hours lang. May mga coffee shops din na walang wifi or may extra charge sa wifi. So ang ano lang, na-appreciate ko lang yung fact na dito sa Vietnam hindi ka problema sa internet, especially kapag tourist ka. So malaking factor yun, kaya din siguro nabuboost yung tourism nila. Guys, ito yung ulit yung picture ng loob. Doon ako galing sa terrace. Hanggang doon guys, meron pa to. Ang laki pala nitong Cafe Giang guys. So bababa na tayo para magbayad. So guys, dito tayo magbabayad. At may merch sila dito. Egg coffee. Cafe Giang. Alright guys, so palabas na tayo dito sa Cafe Giang. And makikita nyo diba sa eskinita ako dumaan. Ang cute. So kala ko talaga maliit lang to, pero malaki pala siya. Ayan. So we're saying goodbye na here sa Cafe Giang. And pupunta na tayo sa ating next destination na 1 oras na lakad mula dito. So maglalakad ako ulit guys, so stay tuned. Alright guys, so after an hour, andito na tayo sa Vincom Center. May Vincom Center pala dito, pero I'm supposed to go dun sa kabila. Guys, pagtawid mo sa kabila, Lotte Center naman. May Lotte Department Store at Lotte Mart. So, i-vlog ko na lang din tong loob nitong Vincom Center para makita ninyo. Hitting 2 birds with 1 stone nga.
Ika nga, di ba? Since nandito na rin tayo and malamig naman yung panahon guys, so kahit naglakad ako, hindi ako napagod masyado, hindi rin ako pinawisan. All because of the weather. It's a good weather. It's a good day to walk today. So pasok tayo guys dito sa Vincom Center. Ayan, so pagpasok ninyo may Uniqlo. Tapos dito sa kabila may Echo. At may nakalagay Vincom, Happy New Year 2026. So sakto to guys kasi naghahanap din ako actually ng may reregalo sa aking tatay na magbe-birthday pag uwi ko. So alam niyo naman guys sa mga previous vlogs ko, isa sa mga talagang pinapapanood or hinahanap namin is Skechers. So sana meron tayong mahanap na Skechers dito, but if not, we'll make do kung ano yung makikita natin. Yan. So medyo maliit itong Vincom Center na to guys, and wala masyadong tao. Yan. So dito may CK, may Muji, tapos may Nike dito guys. Niikot ko lang kayo guys, mabilisan since nakita natin to. Tapos Levi's. So maliit lang pala siya tong Vincom Center na to. Alam ko maraming Vincom Center dito sa paligid ng Hanoi, pero ito yung malapit sa Lotte Mart or dun sa Lotte. Pero ayan, mukhang walang mukhang ayun lang guys. So sa ibang floor sinisilip ko sa taas, mga kainan na, mukhang walang Skechers dito. Uniqlo lang. So yung Uniqlo meron naman ito sa sa 1KM Lake. Kaya pero kung gusto niyo ng less tao na less crowd na Uniqlo, ito. Ayan, so pasok na rin tayo. Pero same lang halos guys Ito din yung mga t-shirt na Vietnamese, $3.99 VND. Ayan. So yun ang Vincom Center guys. Pwede nyo puntahan if you like. Pero wala masyadong makikita. Sandali lang guys, kung hindi pa rin kayo nakatutok at nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos. At yun lang guys, back to the vlog. So guys, lumabas na ako. Ang Vincom pala na ito is Vincom Metropolis. So kung yung mga stalls na nadaanan ko interested kayong puntahan, ganyan, pwede nyo siyang daanan kasi magkatabi lang naman sila ng Lotte Department Store. But upon further search, meron din daw palang Skechers doon sa Lotte Department Store, so doon na lang tayo pupunta. So malapit na guys, sa kabilang kalsada lang. Ayan guys, so ito na yung Lotte Center Hanoi. Yung taas niya pala ang ganda. So tatawid lang tayo dito guys, tapos pasok tayo dyan sa Lotte Center Hanoi. Okay guys, so welcome dito sa Lotte Center Hanoi. Ayan, Lotte Mart. Dito nyo matatagpuan guys yung Hanoi Sky or yung Lotte Observation Deck. So ayan, Hanoi Sky, Lotte Mart, Basement 1, sa B1 dito. Pero punta muna tayo sa Lotte Department Store para maghanap ng shoes. So guys, dito sa baba niya, yung mga perfume, yung mga branded items. Yung mga Bulgari, Hermes. Mga brands na hindi natin mapropronounce ng madalian. So, akyat tayo sa next floor. Tingnan natin kung ano meron dito. So guys, second floor is women's fashion accessories. So next floor tayo, hanapin natin yung men's. Ayan guys, nalakad ko to mula sa La Renta, sa Cafe Giang, sa Old Quarter hanggang dito. 1 oras, pero kayang-kaya. So hindi nga siya 10k steps mababa pa, parang nasa 7k steps lang. Kala namin makaka 10k na ako, hindi pa pala. So anyway, sa third floor is nakalagay Young Fashion Restaurant, pero ito na yung Skechers guys. So dito tayo bibili ng shoes.
And sana naka-sale siya or mura. Pero tingnan natin. Yan. So ito yung mga shoes dito guys. Ito maganda oh. 2.590 million dong. Ganda. So guys, may nahanap na akong shoes dito na maganda. Nagpakuha lang ako ng size and almost same price lang din naman ng Skechers sa Pinas. Pero yung papa ko kasi na-excite yun kapag uy, may sapatos ako galing Vietnam yan. Ganyan, kahit pagtingin niya dito sa Skechers dito sa Pinas, meron din ng brand na yun. Nung same na style na yun. Pero kadalasan ng mga styles na napipili niya wala dun sa atin sa Pinas. So waiting lang. And ngayon ko na-realize na ang layo pala ng nilakad ko. Grabe, kinaya natin yun. And ang total ng steps ko lang is wala kanina nagbilang ako walang 10k. 8,300. So papakita ko sa inyo yung itsura kasi parang wala nun sa Pinas nung style na napili ko dito. So ito na, susukat natin. Oh, that's like gray. Yeah. This one. Yeah. Okay, so sukat natin to guys. Ay, ang taas na ito. Oh, para kang tumangkad. Tapos itong kabila. Pasensya na kayo sa aking maruming anitsuka. Pareho lang naman pala. So ganito yung itsura niya guys. Yan. Ang ganda. So, sana magustuhan ng papa ko to. Ang ganda. So guys, nagbabayad na ako. Ang presyo ng shoes is 2.390 million. 2,390,000. So, dito sa cashier magbabayad. Okay, thank you. And surprise to. So guys, palabas na ako dito sa Lotte Department Store at pupunta na tayo sa Lotte Mart. Doon naman talaga yung pinunta natin. So, hindi ko alam kung marami akong mabibili. We'll see. But mostly, ang gagawin ko is papakita ko sa inyo yung mga mabibili nyo doon para may idea kayo kung worth it pa ba magpunta sa Lotte Mart or okay na dun sa mga pasalubong shops na makikita sa Old Quarter. Ayan, so guys, ito yung Lotte Mart. So, bababa tayo sa basement floor. Ayan, Lotte Mart. Okay. Ayan, may loteria. Naalala ko, guys, dito sa loteria, kumain kami ni Kai. So anyway, dito sa Hanoi Sky Lotte Observation Deck, kung gusto niyo makita yung isa sa mga highest peak or observation deck dito sa Hanoi, pwede kayong mag-book. Lumabas din yung rates kanina nawala Ayan, so ito yung rates niya guys. 490,000 dong. May drink, photo, game, gift. Pag yung drink, photo at gift lang, yung pinakamura is 340,000 dong. And meron yun sa Klook guys, and pwede nyo siyang i-book sa Klook, and alam nyo na, use my promo code AMIELCLOOK para may additional discount kayo. So always book it via Klook. Guys, ayan yung loteria. Masarap din dyan. Nagustuhan naman namin ni kayong pagkain. So dito na tayo sa Lotte Mart. Lotte Mart! Ang layo mo! So guys, ito ang Lotte Mart. Dito tayo napunta sa perishable goods section. Doon tayo sa mga pampasalubong area pupunta. Ayan, pero ayan, may meat dito, kompleto, isang kompletong grocery. Merong gulay, may mga meat at meron mga goods na ready to eat. So dito yan guys, ready to eat goods. Yan, mga sushi, maki. Tapos may mga bento meals din sila for as low as 49,000 dong. So guys, ito yung mga chocolates. May mga Ricola, Galatine. Tapos may Foxes. Ayan. Alpenlibe. Tapos meron din dito guys, Mentos. Ayun, may Mentos pala. Ferrero. Yung ganitong Ferrero guys. Ang Ferrero nila dito ay 327,500 na lang. Yung isang rekwa. Tapos itong collection is 282,900. Yan. Wala nung maliit lang yung kagaya nung hinanap natin kahapon Guys, meron din sila nitong mga Ritter Sport na maliliit. Ang cute to. Itong ganito is 157,500. Tapos itong Choco Cubes is 196,500. So, bibilang kong ganito yung ate ko. Mahilig sa Ritter Sport yun. Guys, ang Choco Pie nila ay
98,500. 98,500 to. Marami rin sila guys dito na mga cookies na nasa box na pwedeng gawing lalagyan ng sinulid after. Tapos coffee. Calchis. Ang calchis nila dito is 22,600 lang oh. Yan, dito mga milk yogurt. Kala ko wala na ako mabibili dito. Ang dami pa rin pala. Nako. Ayan guys, iniikot ko lang kayo sa mga posible ninyong makita dito sa Lotte Mart. At isa sa mga talagang hanapin mo ay free taste. Ito yung mga candy. Ang malaki is 104,900. Yung mga ganyang fruit jelly. Ito may nuts din. This is coffee candy. Thank you. Pwede na. Masyadong masarap kasi lasang kape. Okay. So, yung Mr. Viet na chocolate guys, meron din dito 84,000 isa. Tapos meron ding 97,500. Depende sa flavor. Guys, yung mga chocolate na lote is nasa 25,800 lang or 25,900 hanggang 30,500. Depende sa flavor. Mura na yun. And itong mga malalaki is 55,900. And iba-ibang flavor guys. Ito guys, naalala ko bumili ako nito. 154,900 siya. Hindi yan masarap. Ito pa yung mga ibang chocolate na Vietnam made. Yan. Dami nila. Ito, mga ibang makukulay. 158K. Hindi ko nagustuhan yan guys. Iba yung lasa. Pero baka kayo magustuhan ninyo. Ito may free taste chocolate to. Can I try? Oh, yes. Yung sa dark chocolate. Thank you. Masarap yun ah. Ito yun guys. Masarap. Xylitol gum guys is 26,900. All flavors. Ayan, so ito, mga xylitol, mentos, ganyan, mga candies. Ito kasi gum gum siya. Chewing gum siya, hindi siya candy. Ayan, tapos ito may mga mentos din, Trident. Ito double mint, 34,900. Guys, ito yung hinahanap ko kagabi. Meron ito dun sa may Old Quarter. Ang pinakamababang nakuha kong price is 180. So dito 221,500. So mas mura sa Old Quarter. Sayang naman. Guys, marami rin mga candies na naka-cute box. Like ito, Coffee ko, 24,500. Ito mga Mentos, nasa 24,900 ito. Yung Mentos is 22,900. Ang gaganda. Ayan, mga naka-sale din sila. Ang ganda lang nung lalagyan. Guys, ganito yung binili natin sa Old Quarter. 50k lang yan sa Old Quarter. So, mas mahal dito guys. Meron din dito guys mga Haribo. So, pag nakadilaw yung price tag, ibig sabihin sale. Ito 24,500 na lang from 28,500. Ayan. So, guys, ang pinaka-tip ko lang sa inyo is check nyo muna sa Old Quarter. Kasi especially yung mga chocolates na local, meron mga tinda dun sa Old Quarter na napuntahan na natin kahapon, and buti alam na natin yung price dun at dun tayo bumili kesa dito na medyo mas mahal. Yung mga binibili ko lang dito, yung mga made of Lotte Mart, hindi yung mga ibang chocolates na meron na, kasi mapapamahal nga tayo. Okay. So guys, magbabayad na ako. Tinuturo na nila. Here. Okay. Bayad muna. Baba. So ito na guys, and reminder lang, may bayad silang 300 Vietnamese dong for plastic. So pwedeng magdala kayo ng paper bag or bag kagaya ko para hindi na magbayad ng extra. Tipid lang, tipid hack. So tignan natin kung magkano yung napamili natin dito.
So guys, nakabayad na ako at ang total na napamili ko ay 943,500 lang. So, konti lang naman yun. Very konti lang siya. And so, pwede na tayong umalis dito. Magta-taxi na ako or grab na ako papunta sa hotel ko guys. Para hindi hassle. Kasi may dala na tayo. So guys, nandito na ako sa grab at pabalik na to sa hotel. Ibababa ko lang tong gamit ko at lalabas tayo ulit. Pero sa susunod na episode na yun, dahil i-end ko na muna ang vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Hanoy Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. See you sa next episode, ang last night natin dito sa Hanoy. Bye!